Alright, mega love shout out. Magandang gabi mga kakabsat. Subtopic tayo mabsat. Again, sa mga bagong pasong, shout out sa inyo. Siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sa mga kasama natin na nandito si Mark Bon Jovi, si Allen Valencia, Ernesto Rivera, sino ba? Teo Marte, Leonardo Ansag, sino pa ba? Gardo Zap at Roger Romero. Shout out sa inyo mabsat. Okay. Andito tayo kay Attorney Enzo Recto mabsat. No? Meron tayo inoot na mahaba to. Nako po. Robin Padilla na chairman ng Senate Committee on Mass Media nagkalat ng fake news sa social media. Ano namang fake news mo, Binoy? Nako po. Sige, pakinggan natin to. Join the 9th anniversary. Ano namang kalokohan Come ginawa build ni your own Binoy? pocket city. Turn demo skills into city landmarks. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. At syempre sa ating mga silent viewers at saka Team Replay, shoutout sa inyo. Pasok, attorney. Ayan o. Nagkalat ng fake news na naman sa social media itong si Binoy. Diyos ko, Lord. Sige, ikaw na bala, attorney. Pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Arthur Zala, shoutout. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Mana Santa ngayon, kaya lang, itong si Robin Hood Padilla. Si Mana Santa, nagkakalat ng fake news. Agoy! Ito pang masaklap ha, mga kabunyog. Ang masaklap pa, si Robin Hood Padilla, ang chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Agoy. So imagine niyo, ikaw dapat yung nagbabantay sa fake news. Yung committee mo sa Senado dapat nagtitiyak na nababantayan ang pagkakalat ng fake news. Kasi ano yan Senate Committee on Public Information and Mass Media. Siya ang chairman. Tapos ngayon, mga kabunyog, ang nangyari, nag-share siya ng fake news. Di ba? Di ba? Ang tindi. Ayaw kong tawaging TANGA si Padilla. Pero, ito pang masaklap. Maraming DDS ang nagsishare pa ng kanyang ginawa. Si Jason si Professor Malu Tikia, nagsishare ng kanyang Attorney, anong asahan nyo sa mga pinatawag ng TRICOM na mga fake news peddler yung mga yan? Ay, Diyos ko Lord. Di ba mga kapsat? Mga pinatawag yan. Di ba? Sa TRICOM, naalala nyo nung last year? Naku pa, pinatawag yan. Nag-iiyakan yung mga kasama niyan. Diyos ko Lord. Ginawa. Hindi rin nila alam na fake news yun. Ang tinutukoy dito, mga kabunyog, mga kabayan, ang tinutukoy dito na fake news, ang share niya, may fake news na nagsasabi na pwedeng i-take over ng Meta yung mga private information mo. Pwedeng i-share yon or ibenta ng Meta sa mga interesado. Kaya ngayon, mayroong isang post na sinasabi na hindi mo pinapayagan ang Meta sa ganon. Yun yung laman nung na ako, hindi ko pinapayagan ang Meta na pakialaman ang aking mga private information at i-share o ibenta ito sa iba na interesado sa information na yon. Mayroon ganung tama naman, hindi mo naman talaga dapat hindi ka naman dapat pumayag na yung mga private information mo ay i-share ng Meta sa iba na interested groups o kaya lalo na ibenta ng Meta sa iba. Tama naman yun. Kaya lang, bakit fake news yun? Walang ganun na sinabi ang Meta na gagamitin nila yung mga information at ibebenta nila ito, i-share sa iba kahit wala kang pahintulot. Walang ganun. In fact, ang policy ng Meta
pwede mong iset ang privacy settings mo. Eh di ba alam naman natin yan, tayong gumagamit ng Meta or ng Facebook, alam natin na pwede mong iset ang privacy settings mo. Ibig sabihin, hindi ma-access ng iba, naka-private ka, hindi ka naka-public, pwede yun. Tama. Mayroong ganon. Ibig sabihin, pinoprotektahan ng Meta ang private information mo. Hindi yun pwedeng, ikaw nga pwede mong iset yung privacy settings mo. Kaya lang, doon sa tono kasi ng sinishare ni Ruben Padilla, hindi niya pinapayagan ang Meta na gamitin yung kanyang mga information at ibenta ito sa iba. Hindi na kailangang sabihin yon kasi ganun talaga ang settings ng Meta. Ay ganun talaga ang policies ng Meta. Inaalaw ka nga na iset mo yung privacy settings mo na wag maging public ito, nasa sayo yan. Kaya hindi totoo yung sinishare ni Robin Hood Padilla na copy paste. Ang ginawa niya kasi kinapi tapos pinaste niya tapos inaano niya na rin. Kaya lang ang masaklap dito, unang-una senador siya. Pangalawa, ang committee hawak niya sa Senado ay Senate Committee on Public Information and Mass Media. Yun yung matindi doon. Kumbaga, ikaw yung nagtitiyak na hindi kakalat ang fake news. Kasi trabaho mo yan bilang Senate Committee on Public Information and Mass Media. Tapos ikaw pa mismo yung nagkakalat ng fake news. Eh di ba napakalaking insulto sa iyo yun? Kaya ang malala pa nito, dahil nga si Ruben Padilla ang nag-post niyan, maraming DDS sinishare din nila. Agoy. Lalo na si Professor Malu Tiquia na isang professor at political analyst. Kumbaga mawawala yung respeto sa iyo. Political analyst ka, hindi mo na detect na fake news 'yun. Hindi, talaga namang napaka linaw naman na fake news 'yun kasi ang sabi doon, hindi mo pinapayagan ang Meta na gamitin yung mga private information mo, yung private data mo. Hindi pwedeng gamitin ng Meta 'yon at hindi pwedeng ibenta or i-share sa iba. Ngayon, ang tanong, bakit fake news 'yun? Hindi talaga pwedeng gawin ng Meta 'yon. Pangalawa, ang Meta nga, ang policy ng Meta or ng Facebook, hindi dapat ginagamit yung private information mo or private data mo. At ikaw, inaalaw ka ng Meta na iset mo ang privacy settings mo. So no need ka na magsabi ng ganon. No need ka na magsabi ng ganon kasi ganon talaga ang policy ng Meta. Ang maano dito, mga kabunyog, mga kababayan, si Ruben Padilla pa ang nag-share na senador ng Pilipinas. Ay di ba nakakahiya? Diyos ko Lord. At hindi pa yon. Siya pa ang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na nagtitiyak na hindi lalaganap ang fake news. Ewan ko kung tinake down na ni Robin Hood Padilla, pero grabe yung negative backlash. Talagang pinagkikwentuhan siya sa social media ngayong Semana Santa. Semana Santa, nagkakalat ng fake news si Padilla. Sablay. Itong mga DDS, tulad nila Malu Tiquia, si Jason Sa, ang marami pang iba, pinag-share naman. Attorney, tandaan mo, hindi daw DDS si Tiquia. Hindi siya DDS. Sino naniniwala doon? Diyos ko Lord, Rudy. Pinag-share, pinagkakalat nila. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yan yung ngayon. Blooper na naman nitong number 1 senator ng Pilipinas. Agoy. Number 1 senator noong 2022 election, si Robin Hood Padilla. Bunyog, halikan na Number 1 na senador, pero ano ba nagawa niya? Diyos ko Lord, Rudy, shout out, Aren Valencia, Gardozap, Chayos, Makwan, shout out sa inyo mga chat. Again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Yan, kaka-livestream lang po natin kasi wala tayong livestream kahapon. Medyo busy tayo. Nasa taas tayo ng highest mountain of Luzon, mga kakabsat. Namasyal na naman tayo.
Alright, maraming salamat Attorney Enzo Recto. Talaga na naman itong si Robin Hood Padilla, mga kakabsat. Robin Hood strikes again, mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudy. Mag-isa pa tayo kay Attorney Enzo, mga kakabsat. Countdown tayo in 30 seconds.